Ngayong araw, ano man ang gawin mo sa kapwa mo, mapabuti man o masama ay palaging may kapalit na darating sa iyo. Yun ang tinatawag po nating karma. Marami sa atin ang hindi naniniwala doon dahil lahat naman daw ay nagkakataon lamang. Pero totoo man ang karma o hindi, wala tayong karapatan na manakit at manlait ng ibang tao. Lalo na kung wala naman silang ginagawang masama sa atin. Dear Papa Dudut, isang mapagpalang araw po sa inyo at sa mga listeners ninyo na lagi nag-aabang sa mga bagong kwento ninyo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Yana. 29 years old, taga Laguna at nagtatrabaho bilang call center agent. Matagal niyo na rin po akong tagapakinig at natuwa talaga ako nang pati mga kwentong kababalaghan ay ume-ere na rin sa inyong channel ngayon. Matagal ko na kasing gustong may mapagkwentuhan itong ibabahagi ko sa inyo ngayong araw. At siguro may ilan na hindi maniniwala. Pero isishare ko pa rin dahil alam ko na makapag-iiwan ito ng aral sa mga listeners po ninyo. Matagal na rin po akong nagtatrabaho bilang call center agent at palaging panggabi ang shift ko. Sobrang stressful din ang trabaho namin. Kaya naman kapag uuwi na kami sa umaga ay mabilis na umiinit ang ulo ko. Kagaya na lamang nang minsang sumakay kami ng jeep ng katrabaho ko at kasama ako sa apartment na si Mickey. Hindi rin kaagad umalis ang jeep noon dahil kailangan pa na magpuno pa ng mga pasahero na lalong nagpainit ng ulo ko. Dahil na rin sa mainit na panahon ng umaga na yon. Magandang umaga po. Ako po ay humihingi ng kaunting tulong para sa pagpapalibing ng aking asawa. Siya po ay namatay sa sakit na hindi na namin nalaman kung ano dahil hindi na po namin siya naipagamot. May mga bukol po bigla na lang na tumubo sa balat niya at mga sugat na nilalabasan ng nana. At bago pa po namin siya madala sa ospital ay kaagad na po siyang binawian ng buhay dahil sa mga sugat niya. Muli ako po ay humihingi sana ng kaunting tulong upang magkaroon siya ng matiwasay at maayos na libing. Sana po ay mapagbigyan niyo po ako, sabi pa ng isang lalaki. Napalingon ako sa lalaking yon na nakatayo sa may labasan ng jeep kung saan kami nakasakay. Panglima ako mula sa may likod ng driver, kaya naman naagaw kaagad ng lalaking may saklay na nagsasalita ang atensyon ko. Madumi at punit-punit ang damit ng gusgusing lalaki. May hawak siyang isang malaking picture frame na may lamang litrato ng isang nakangiting babae na may dimple pa sa kanang pisngi. Bagong modus na naman nila yan. Kunwari pampalibing ng asawa pero pang-adik lang naman nila. Naiinis na sabi ko. Saka ko inismiran ang lalaki. Ano ka ba Yana? Baka marinig ka niya. Saway naman ang katabi kong si Mickey bago naghanap ng pera sa loob ng bag niya. Bayad na kami ng pamasahe noon kaya alam ko na aabutan niya ng barya ang lalaking namamalimos sa amin. Ano naman kung marinig niya ako? If I know ipambibili lang talaga niya ng drugs yan, dagdag ko pa. Mainit talaga ang ulo ko ng umaga na yon dahil irritableng caller ang nahandle ko bago matapos ang shift ko. Gusto ko na nga sanang putulin na lamang basta ang tawag na yon dahil sinisigawan na ako ng caller pero syempre hindi ko naman pwedeng gawin yon. Kaya naman napa-overtime pa ako ng 30 minutes para lamang matapos na ang pag-uusap naming yon. Pahingi po ko ng tulong kahit magkano po. Para lang po sa asawa ko. Pahingi po ng barya. Sabi pa ng gusgusing lalaki na pumasok na sa loob ng jeep
upang mamalimos sa aming mga pasahero. Anong gagawin mo? Don't tell me bibigyan mo siya ng barya. Ay naku Mickey, sinasabi ko sa iyo, ipangdadrugs niya lang yan. Muling nainis na pigil ko sa kaibigan ko na hindi naman ako pinapansin. Ayaw ko talaga kasi na nag-aabot ng pera sa mga namamalimos. Para sa akin kasi parang kinukonsinti ko ang katamaran nila sa buhay. Kaya naman bago pa ako malapitan ng lalaki, ginawa ko ng abala ang sarili ko sa hawak ko na cellphone upang hindi siya pansinin. Pahingi pong barya, kulbit ng lalaki sa tuhod ko. Ay buwisit! Nagulat ako nang bigla pa niyang ilapit sa mukha ko ang picture na hawak niya. Kuya ano ba? Nakakadiri ka. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at sa sobrang inis ko ay bigla ko na lang naitulak ang lalaki na nahulog sa may labas ng jeep. Kumalat ang mga baryang hawak niya sa paligid at nabasag ang nabitawan niyang picture frame sa tabi niya. Pati tuloy ang saklay niya ay nabitawan na rin niya kaya tuluyan na siyang napahiga sa may simento. Uy Yana, huwag ka namang ganyan. Saway sa akin ni Mickey. Nakakainis eh. Bigla na lang siyang nangungulbit kahit nakita na niyang busy ako sa cellphone ko. Ang laki-laki ng katawan, hindi na lang siya magtrabaho ng maayos. May pasaklay-saklay pa. Props niya lang yan para makahingi ng pambili ng drugs niya. Inis na sagot ko. Mabuti na lang at kaunti pa lamang ang pasahero noon sa jeep kaya hindi ako masyadong pinagbulungan. Pinulot naman ng gusgusing lalaki ang mga barya bago matalim na tumingin sa akin. Medyo kinabahan ako noon pero nakipagtitigan pa rin ako sa medyo naninilaw na niyang mga mata. O anong tinitingin-tingin mo dyan? O hindi ba tama naman ako na ipangdadrugs mo lang yung barya na yan? Umalis ka na nga dito, nakakaistorbo ka sa amin eh. Pasigaw na pagtataboy ko. Ikaw babae ka ha? Wika ng gusgusing lalaki. Napalunok ako nang hindi pa rin inalis ng lalaki ang matalim na tingin niya. Diretso sa akin ang tingin niya. Napansin ko na bukod sa pagiging madungis niya ay marami rin pala siyang mga sugat sa katawan. Lahat ay mga sariwang sugat na nilalangaw pa. Lalo na sa may leeg nito na may manilaw-nilaw na nanangtila puputok sa anumang oras. Umalingasaw na rin ang malansang amoy nito sa loob ng jeep. Ikaw, muli ay halos pabulong na sabi niya habang matalim pa rin ang tingin sa akin ng inuugat niyang mga mata. Tandaan mo ito. Ikaw ang papalit sa asawa ko. Ikaw ang papalit sa litratong ito at sinusumpa kong lahat ng hirap na dinanas ng asawa ko ay daranasin mo rin. Dinuduro-duro na niya ako habang nagsisisigaw siya sa labas ng jeep. Papalitan mo ang asawa ko. Maghihirap ka rin. Maghihirap ka ring babae ka. Sigaw niya na bigla na lang tumawa kasunod ng muling pagsigaw. Umalis ka na nga dito. Nilalangaw na kami ng dahil sa'yo. Pagpapaalis ko naman sa kanya. Mararanasan mo lahat ng sakit na naramdaman niya. Mararanasan mo lahat ng sakit niya. Sinusumpa ko yan. Tatandaan mo. Muling sigaw niya. Manong, ilan pa bang pasahero ang kulang dito? Babayaran ko na. Tanong ko. Hindi ko na kaya pang pakinggan ang sinasabi ng lalaki. Masyado na niya kasing pinapanginig ang katawan ko sa takot na pilit ko na lang nilalabanan. Nagsimula ng gumapang muli papasok ng jeep ang lalaki habang patuloy pa rin sa kanyang pagsasalita. Tatandaan mo to. Ikaw ang papalit sa asawa ko. Mararanasan mo lahat ng hirap niya. Mararanasan mo ang impyerno, ang sabi pa ng lalaki. Umalis ka na nga dyan at naiistorbo mo mga pasahero ko nang dahil sa'yo.
Shoo! Shoo! Pangtataboy ng driver ng jeep bago binuhay ang makina ng sasakyan. Bumaba naman ang gusgusing lalaki ngunit patuloy sa pagsisigaw at bigla na lang sa pagtawa. Ipaparanas ko sa inyong lahat ang sakit. Ipaparanas ko sa inyo ang impyerno. Tandaan mo yan. Pahabol pa ng lalaki. Okay ka lang ba, Yana? Tanong ni Mickey sa akin. Nagsisimula na kasi akong pagtinginan ng mga tao sa loob ng jeep. Nagsimula na ring umandar ang jeep palayo sa gusgusing lalaki. Marahan akong tumango at inayos ang sarili ko bago inilagay ang mga earphone sa magkabilang tenga. Oo, ayos lang ako. Hindi ko alam kung bakit patuloy pa rin ang malakas na kabog sa dibdib ko. Malayo na kami sa gusgusing lalaki pero parang naririnig ko pa rin ang mga sigaw nito. Parang nakikita ko pa rin ang matatalim na tingin ng mga naninilaw at inuugat niyang mga mata. Parang naaamoy ko pa rin ang nakakadiring amoy ng mga sugat niya. Nang makauwi kami ng apartment ay wala akong ganang kumain kaya nagtiyaan na lamang ako bago matulog. Mabigat ang pakiramdam ko noon na hindi ko maintindihan. Para bang anumang oras ay lalagnatin ako. Mabuti na lamang at kaagad akong dinalaw ng antok at kaagad na nakatulog. Hindi ko alam kung ilang oras na ba akong nakakatulog noon nang makaramdam ako ng masakit sa may mukha at leeg ko. Inaantok pa talaga ako pero pinilit kong bumangon at naglakad patungo sa banyo bago kaagad na binuksan ang ilaw at humarap sa salamin. Ano to? Nanlalaki ang mga mata ko nang makita ko ang sarili kong refleksyon. May kung anong mga bukol ang bigla na lang tumubo sa mukha ko. Samantalang sa mga braso niya ay may mga sariwang sugat na lumalabas na nagnanana na ang laman na kulay berde pa. Ano ba itong mga sugat na to? Bakit meron ako nito? Naiiyak na tanong ko sa sarili ko. Lalabas na sana ako ng banyo para gisingin ang kasama ko sa apartment na si Mickey pero bigla rin akong napahinto. May naramdaman kasi akong gumagalaw sa may kanang pisngi ko kung saan ay nakapwesto ang pinakamalaking nana. Kaya inilapit ko pa lalo ang mukha ko sa may salamin para mas makita yon. Ouch! Sambit ko habang sinisimulang tirisin ang malaking tila taghiyawat sa pisngi ko na katabi ng malaking nunal ko. Biglang sumirit ang malapot na manilaw-nilaw na likido sa may salamin mula sa taghiyawat ko dahil sa ginawa kong pagtiris doon. Pero ang mas lalong nagpagimbal sa akin ay ang paglabas ng kung anong gumagalaw mula sa pisngi ko. Oh my God! Ano ito? Bulong ko habang patuloy na tinitiris ang taghiyawat. Mas lalong lumalabas ang maliliit na nilalang sa may butas ng taghiyawat ko hanggang sa bumagsak na yon sa may lababo. Uod, nanginginig na sabi ko. Ate, pahingi po ng barya. Pakaramdam ko ay hihimatayin ako ng linguning ko ang biglang sumulpot na lalaking gusgusin sa may tabi ko. Pero mas nangilabot ako nang makita ko ang hawak niyang litrato na hindi na ang may dimple na babae ang nakalagay. No, hindi ako yan. Malakas na sigaw ko bago ko siya tinulak. Ramdam ko ang pawis na tumatagaktak sa noo at leeg ko nang magising ako dahil sa ingay ng alarm ng cellphone ko, Papa Dudut. Pero mas ramdam ko ang kabog ng puso ko na para bang anumang oras ay lalabas na sa dibdib ko. Mabilis akong bumaba ng kama ko at halos patakbong tinungo ang banyo at humarap sa salamin habang hinahawak-hawakan ang buong mukha ko.
Isang malalim na buntong hininga ang nabitawan ko nang wala akong kahit na anong nakitang tagyawat sa mukha ko o sugat sa katawan ko. Wala ring mga uod. Uy, Yana! Ay kabayo! Napapitlag ako sa biglang pagsulpot ni Mickey sa may pintuan ng banyo. Okay ka lang ba dyan? Para kang nakakita ng multo ah. Kunot ang noong tanong ni Mickey. Muli akong napabitaw ng malalim na buntong hininga bago nakasagot. Oo, okay lang ako. Binangungot kasi ako kagabi. Tugon ko bago muling ibinalik ang tingin sa kaharap na salamin. Bangungot lang yun, wala nang iba. Mangungumbinsi ko pa sa sarili ko. Wala pa rin akong ganang kumain ng araw na yon. Hanggang sa maghanda na kami ni Mickey para pumasok sa trabaho dahil pareho ang schedule namin. Mabagal ang pagkilos ko noon lalo na nang makababa kami mula sa jeep sa lugar kung saan nakita namin ang gusgusing lalaki. Nagpalingalinga ako sa paligid habang naglalakad. Maraming namamalimos. May babae, may lalaki, may matatanda at may mga bata rin. Pero hindi ko na nakita pa ang pakay na mahanap ng mga mata ko. Yana, may hinahanap ka ba? Tanong ni Mickey habang sabay kaming naglalakad. Kaagad naman akong umiling na wala. Tugon ko. Bakit kanina ka pang palingalinga dyan? Huwag mong sabihin na hinahanap mo yung lalaking kaninang umaga na nanggulo sa jeep? Muling tanong niya. Bumuntong hininga ako bago umamin sa kanya. Oo. Medyo nauutal pa na sagot ko. Naku, hayaan mo na yun, baka pinalis na yun ng mga driver sa jeep. Ang mga pulubi kasi kapag nanggugulo ng mga pasahero, ginagawa na ng paraan ng mga driver ng jeep para umalis dito. Ang sabi pa ni Mickey. Paanong paraan? Tanong ko. Siguro kinakausap nila, inaaway o kaya tinataboy palayo. Pansinin mo yung ibang mga driver hindi sinasaway ang mga namamalimos at hinahayaan lang talaga nila. Pero kapag nakapanggulo sa mga pasahero o sa trabaho nila, doon na sila kikilos para itaboy palayo ang mga pulubi na yon. Kaya wag mo nang hanapin yon. Malamang nasa kabilang paradahan na yon at doon na nanlilimos. Pangungumbinsi sa akin ni Mickey. Nagigilty lang kasi ako sa ginagawa ko, pagtatapat ko sa kanya. Naisip ko na kaya siguro ako binabangungot ay dahil na rin sa naging masama ang trato ko sa gusgusing lalaki. Sabi na yan ang dahilan kung bakit kanina ka pang matamlay. Huwag mo nang isipin yon. Kapag nakita na lang natin ulit siya, saka natin abutan ng malaking limos para hindi ka na mag-guilty. Basta sa ngayon, tanggalin mo na lang muna sa isipan mo kasi baka madala mo pa yan sa trabaho natin. Lagot ka sa TL natin yan. Sige ka, natatawang paalala niya pa sa akin. Sige Mickey, hindi ko na yun iisipin pa. Salamat, tugon ko. Naisip ko noon na tama naman si Mickey Papadudut. Mahirap magdala ng problema sa trabaho dahil mahihirapan akong mag-concentrate. Kaya naman pilit ko na lamang yung kinalimutan at nang makapasok ng opisina ay nag-focus na lamang ako sa ginagawa kong trabaho. Pero hindi pa rin talaga ako natahimik Papadudut. Sa tuwing mapapadaan ako sa lugar kung saan ko nakita ang gusgusing lalaki, ay palagi siyang hinahanap ng mga mata ko. Nagbabaka sakali kasi ako na makita ko siya at makapag-sorry ako sa kanya. Plano ko na rin na abutan siya ng pera kaya lang ay bigo pa rin ako kasi hindi ko na ulit siya nakita pa. Thank you for calling customer service. My name is Yana. How may I help you? Bati ko sa caller sa kabilang linya.
Pero wala kaagad nagsalita kaya kinailangan kong ulitin ang opening spiel ko. Good morning. Thank you for calling customer service. This is Yana. How may I help you? Pahingi po ng barya. Bigla ko na lang naibato ang headset na nakasabit sa mga tenga ko sa kaharap na computer dahil sa sagot na narinig ko mula sa kabilang linya. Mabuti na lamang at hindi yun tumama sa may monitor, kung hindi malamang ay nabasag ko na yon. Yana, what's the matter? Are you okay? Pabulong na tanong ng katabi ko na si Jasmine. Bawal kasing magtagalog sa loob ng opisina namin kaya pa-English siya kung magtanong. Yes, I'm fine, tugon ko. Nanginginig ang mga kamay ko na muli kong inabot ang headset. Thank you for calling. For calling customer service. This is Yana. How may I help you? Nauutal na sabi ko. Wala na akong anuman o sino mang narinig mula sa kabilang linya na palatandaan na wala na rin akong kausap pa. Yana, I think you need to take a break earlier. Payo pa ni Jasmine. Alright, I will. Tipid na sagot ko. Inayos ko na ang mga gamit ko bago ako tumungo ng CR. Saglit pa ako naghilamos para gisingin ang sarili ko. Hindi ko rin kasi sigurado kung may narinig ba talaga ako sa kabilang linya o nananaginip lamang ako ng gising. Pero para kasing totoo talaga ang boses na yon. Ilang beses na rin akong natulala noon at para bang lagi na lang may iniisip. Parang may iniisip ako na hindi ko naman alam kung ano papadudot. Uy Yana! Bati ni Mickey nang pumasok din siya sa may CR. At tumabi sa akin sa may lababo. Anyari sa'yo sa loob? Tanong niya. Nakita niya pala ang weird na nangyayari sa akin. Sa bagay, sa lakas ng pagkakabato ko sa headset ko ay maraming agent ang tumingin sa kinakaupuan ko. Wala. May sira na yata kasi ang headset ko kaya kung ano-ano ang mga naririnig ko, mahinang sagot ko. I see, teka na paano yan? Tanong niya. Napakunot noon na rin ako nang makita ko ang tinutukoy ni Mickey sa kaharap kong salamin. May sugat kasi ang sa may siko ko na hindi ko matandaan kung saan ang galing. Mapula yon na maliit na butlig at magkakadikit. Medyo makati at namumula pa na para bang namamaga. May kung anong kaba tuloy akong biglang naramdaman. Rashes lang? Baka gawa nung hipon na kinain natin nung isang araw? Sagot ko. Last week pa yon hindi ba? Pagtatama niya. Last week pa ba? Baka ngayon lang umatake ang allergy ko. Sagot ko naman kay Mickey. Ay sige, labas na muna ako ha. Kukuha pa kasi ako ng kape. Pagpapaalam niya. Tumango na lamang ako bago tuluyang lumabas ng CR si Mickey. Saglit ko pang muling tinignan ang sariling refleksyon ko sa may salamin. Binaba ko na rin ang mataas na collar ng blouse na suot ko kung saan ay may namumulang mga butlig din sa may leeg at balikat ko. Ilang araw na yung makati at mapula. Sa likod na nga rin ay may mga maliliit na sugat dahil sa buong gabi kong pagkakamot. Mukhang kailangan ko na talagang bumalik ulit sa dermatologist dahil sa paglala ng skin allergy ko. Oo, allergy lang yon at wala nang iba pang dahilan. Yon ang paulit-ulit kong pagkukumbinse sa sarili ko. Kahit noon lang ako nagkaroon ng ganong kalalang mga butlig at sugat sa balat. Napabuntong hininga na lamang ako bago may ilang ulit na tinitigan ng refleksyon sa salamin. Inayos ko na ulit ang sarili ko kasunod ang paglalakad patungo sa may dulong cubicle at pumasok doon. Ate, pahinging barya?
Napahinto ako sa pagbubukas ng botones ng pantalong ko dahil sa narinig kong boses. Nagsimula na akong kilabutan nang makita ko ang pares ng mga paa sa may labas ng cubicle ko. Isang pares ng mga madudungis na paa at puro sugat. Sa tabi ng isang paa nito ay may katabing saklay na kahoy na napakapamilyar sa akin. Sino yan? Bawal ang lalaki dito. Hindi mo ba alam? Umalis ka na dyan kung hindi tatawag ako ng guard. Sigaw ko. Boses lalaki ang narinig ko kaya sigurado ako na lalaki ang nasa tapat ng cubicle ko. Ate, pahingi ng barya. Lalo akong kinilabutan sa mga narinig ko na sagot mula sa taong nagmamay-ari ng madungis na mga paa. Pero may kakaiba sa boses niya, Papa Dudut, na lalong nagpanginig sa katawan ko sa takot. Parang nanggagaling na yon sa ilalim ng lupa. Umalis ka na dyan. Kung hindi, naputol na ang sinasabi ko sa biglang pagsigaw ng lalaki. Sabi ng pahingi ng barya eh. Nagsimula nang maging mataas ang boses niya sa labas ng cubicle ko. Kasabay ng pagsigaw niya ay ang paghampas sa pinto ng cubicle gamit ng kahoy na saklay. Barya! Barya! Pahingi ako ng barya! Pahingi ako ng barya! Paulit-ulit na sigaw pa niya. Tulong! Tulungan niyo ako! Hindi ko na nagugustuhan ang ginagawa ng lalaki. Nais niya akong pasukin sa loob at alam ko na sa oras na makapasok siya sa cubicle ay may gagawin siyang hindi maganda. Tulungan niyo ako, parang awa niyo na. Umiiyak na sigaw ko. Nagsusumisik na ako sa pinakasulo kung saan ay halos yakapin ko ng basurang may lamang tissue at mapanghi ang amoy noon na may halong dumi pa ng tao. Pahingi akong barya. Bigyan mo ako ng barya. Bigyan mo ako ng barya. Sigaw pa ng lalaki. Tulong! Tulungan niyo ako, parang awa niyo na. Halos maubos na ang boses ko sa kakasigaw bago tuluyang nabuksan ng lalaki ang pinto. Lalong nanginig ang buong katawan ko sa takot nang ilawanan ng pinto ang lalaking may hawak na picture frame. Kung nasaan ang isang napakapamilyar na mukhang may bukol-bukol sa mukha at halos maagnas na ang balat dahil sa mga sugat. No, hindi ako yan. Hindi ako yan. Paulit-ulit na sigaw ko nang iharap niya sa akin ang litrato. Nanginginig na ako sa takot na halos maihina ako sa kinakalagyan ko. Kasunod noon ay ang pagdilim ng paningin ko. Nang magising ako noon, Papa Dudut, ay nasa klinik na ako ng pinagtatrabahuhan kong building. Ang sabi ng nurse ay nakita raw ako ng janitress sa loob ng cubicle na wala ng malay. Kaya kagad akong dinala sa klinik. Sobrang sakit ng ulo ko noon pero tanda ko ang lahat ng mga pangyayari sa loob ng CR. Mga pangyayari na hindi ko alam kung panaginip na naman ba na nadala ko sa realidad. Dahil sa pangyayaring yon ay maaga na muna akong pinauwi ng team leader namin para makapagpahinga. Hindi rin kagad ako nakatulog noon sa apartment dahil paulit-ulit akong binabangungot. Hirap na akong makakain, hirap na akong makatulog at hirap na akong makapagpahinga. At hindi ko na rin talaga alam kung ano ba ang dapat kong gawin para tuluyan ng mahinto ang paghabol sa akin ng bangungot na yon. Nandito na sa reseta mga gamot na kailangan mong bilhin. Ang sabi ni Dr. Alice, ang dermatologist na regular na pinupuntahan ko para sa aking allergy. Ibang gamot po ulit? Tanong ko nang makita ko ang pangalan ng mga gamot na sinulat niya. Oo, mukha kasi nang kailangan ng mas matapang na gamot para sa neurodermatitis mo. Sagot naman ni Dr. Alice. Doktora, pangatlong set ng bagong gamot na po ito pero
Bakit hindi man lang nababawasan tong pangangati saka sugat sa balat ko? Tanong ko pa ulit dahil ilang buwan na kasi akong nagpapabalik-balik sa kanya. Pero hindi man lang natutuyo ang mga sugat ko sa leeg at sa braso. Panay long sleeve tuloy ang suot ko sa opisina para lang hindi yon mapansin. Hindi nga kasi tumatalab sa iyo ang mga unang reseta. Kapag hindi pa rin ito nabawasan ang mga sugat mo sa balat, kailangan na natin talaga na mag-injection. Paliwanag ni Doktora Alice. Napalunok ako sa mga sinabi niya dahil takot talaga ako sa injection. Yun ang treatment na gusto niyang gawin kung sakasakali. Kaya nga iniinom at pinapahid ko na ang lahat ng mga gamot na nire-reseta niya para hindi ako mapunta sa ganong treatment. Pero hindi ko talaga maintindihan kung bakit hindi man lang natutuyo ang mga sugat ko. At habang mas tumatagal ay mas lumalala pa. Pero doktora, normal naman po itong nangyayari sa balat ko, hindi ba? May pag-aalinlangan na tanong ko ulit. Oo naman, isang uri lang naman ng skin disease yan na pwede nating magamot at mapagaling. Sagot kaagad niya. Nakahinga na ako ng maluwag dahil sa mga sinabi niya, Papa Dudut. Yun lang naman ang kailangan kong malaman mula sa kanya. Ang hindi ko lang talaga maintindihan bakit hindi na tumatalab sa iyo ang mga gamot na nire-reseta ko. Dati naman nagkaroon ka na rin ng ganyan, hindi ba? Pero kaagad ding nawala at hindi kagaya ngayon. Anyway, alam ko din naman na magagamot din yan. Kaya huwag ka nang mag-worry. Makakapagsuot ka na ulit ng mga sleeveless na damit, nakangiting sabi pa ng dermatologist ko. College pa lamang ako ay siya na ang dermatologist ko dahil nga sa mga skin allergy. At noon lang talaga ako halos linggo-linggo na nagpapabalik-balik sa kanya. Pero naniniwala ako na kagaya ng sinabi niya ay gagaling ako at mawawala rin ang sakit ko sa balat. Dahil nga lumalala na ang sakit ko noon sa balat, Papa Dudut, ay napabili tuloy ako ng mga damit na may mahahabang manggas o mataas na kwelyo. Maputi kasi ako, kaya naman kitang-kita talaga ang mga butlig na tumutubo doon. Ang hassle lang talaga kapag mainit ang panahon dahil nagpapawis din ang mga sugat ko na yon at nagkakaroon ng kakaibang amoy. Kailangan ko tuloy magbaon ng extra na damit para lamang hindi mapansin ang kakaiba at hindi kaaya-ayang amoy sa mga sugat ko. Are you sure na okay ka na? Pwede mo naman akong hindi samahan dito sa Divisoria, ang sabi pa ni Mickey. Okay lang ako, last week pa natin pinaplano tong Divisoria, hindi ba? Nakangiting sagot ko naman. Oo nga. O sige, papasok lang ako dito sa may Tiangge na to ha, kasi dito ko nakita yung dress na gusto ko Paalam pa niya sa akin. Okay, dito lang ako sa labas, tugon ko naman. Pumasok na sa loob ng tindahan ng mga damit si Mickey samantalang ako naman ay naiwan sa labas at tumitingin-tingin sa ibang tinda doon. Ate? Ate na may nunal? Napalingon ako sa matandang babaeng nakaupo sa may harap ng isang tindahan. May maliit itong lamesa sa harapan kung saan ay may mga baraha sa ibabaw. Saglit pa akong napalingon sa mga taong dumadaan sa gilid ko at wala na akong napansin na ibang tao na may nunal. Sa laki ng nunal sa may kanang pisngi, sigurado ako na ako ang tinatawag na matandang may ilang hakbang na lamang ang layo mula sa akin. Diretso rin kasi ang pagkakatingin niya sa kinakatayuan ko. Ako po? Tanong ko. Oo, halika dito. Uhulaan kita. Sabi ng matandang babaeng may makintab na telang nakabalot sa buhok at malaking bato sa suot ng mga hikaw at kwintas. Mga itsura na manghuhula sa mga horror movie na napapanood ko. Hindi na po, salamat na lang po.
Nakangiting tanggi ko. Miss, kailangan kitang hulaan. Medyo seryoso ang sabi niya. Kailangan? Bakit po? Muling tanong ko. Hindi ko na nagugustuhan ang tono ng pagsasalita ng matanda. Sa gitna ng mainit na panahon sa Divisoria ay may kung anong lamig akong naramdaman na yumayakap sa katawan ko dahil sa matandang yon. Kailangan mong malaman kung tama ba ang nakikita ko na mangyayari sa hinaharap mo. Muling sabi pa ng matanda. Ano po bang nakikita nyo? Tila kusang lumabas sa mga salitang yon sa bibig ko kahit na ayaw ko talagang makinig sa mga susunod pang sasabihin ng matanda. Kailangan mong malaman kung tama ang unang hula ko na mapupunta ka sa impyerno. Sagot ng matanda na nagpabilis ng tibok ng puso ko. Ate, pahingi pong barya. Ay, lintik na. Sa gulat ko ay malakas kong naitulak ang batang biglang kumalabit sa braso ko. At sa lakas ng pagkakatulak ko ay nadapa pa ang bata sa may simento at dumugo ang siko at tuhod niya na dahilan para bigla siyang umiyak ng malakas. Bata, sorry. Hindi ko sinasadya. Dispensa ko bago ko sinubukang alalayan ng bata. Pahingi akong barya. Bulong ng bata. Muli ko namang nabitawan ang bata nang bigla itong humarap sa akin. Hindi na kasi siya ang batang kumalabit sa akin at naitulak ko. Kung hindi ang gusgusing lalaking naitulak ko noon palabas ng jeep. Ang lalaking may hawak ng larawan ng isang babae. Ang lalaking paulit-ulit kong napapanaginipan na larawan ko na ang hawak-hawak niya. Grabe si ate, nanulak ng bata. Sigaw ng isang ali hindi kalayuan sa kinakatayuan ko. Kawawa naman yung bata. Sabi naman ng isa pang ali na katabi niya. Ano ba yan si ate, hindi na naawa sa bata? Inis na sabi ng teenager na nakatingin sa amin. Ang sama ng ugali, grabe. Sabi pa ng isang lalaki habang may hawak na cellphone na nakatapat sa amin ng batang umiiyak. Yana, ano nangyari? Bakit umiiyak ang bata? Nag-aalalang tanong naman ni Mickey nang makalapit na sa amin. Bata, pasensya ka na ha, eto. Sabi pa niya bago tinayo ang bata at binigyan ng barya. Umalis na kagad ang bata nang makuha ang barya. Ano bang ginagawa mo dun sa bata? Tanong pa niya. Hindi siya yung bata kanina, Mickey. Hindi siya yung nakita ko. Nanginginig ang katawan habang sumasagot ako sa kanya. Muli kong nilingon ang matandang kausap ko kanina na may lamesa sa harapan at mga baraha. Lalo akong nilamig at kinilabutan nang makita kong wala na doon ang matanda pati na ang lamesang kaharap niya. Dahil sa mga nangyari na yon ay nag-decide na lamang kaming umuwi ni Mickey. Kinuwento ko sa kanya ang nangyari pero siyempre hindi siya naniwala. At sinabi niya na baka gutom lang daw ako kaya kung ano-ano raw ang nakikita ko. Pero sigurado talaga ako, Papa Dudut, at sigurado ako na nag-iba yung boses at mukha ng bata kaya natulak ko siyang muli. Akala ko ang bangungot ko lang ang magiging problema ko noon pero may dadagdag pa pala. Dahil may nag-upload ng video sa internet na ginawa kong pagtulak sa bata at pag-iyak niya sa harapan ko. Mabilis na kumalat ang video kaya puro pang-aaway at pangungot niya ang natanggap ko. Grabe naman yung nanulak ng bata. Hala si ate, ang sama ng ugali. Nanulak na nga ng bata, hindi man lang tinulungan. Kawawa naman yung bata. Nagkasugat tuloy. Kala mo ang ganda mo para namang langaw yung nunal mo. Sing pangit ng ugali mo, ang balat mong ginagalis. Yak! Dapat sa mga kagaya mong masamang ugali sinasalvage na rin. Ilan lamang yon sa mga masasakit na komento na nabasa ko sa video.
Naiinis na naman tuloy ako na pinatay ang laptop at hinagis sa malambot na kama. Huwag mo na kasing basahin para hindi ka na maging affected ng ganyan. Alam mo naman ang mga tao ngayon masyadong judgmental. Ang payo pa ni Mickey, alam na kaagad niya ang dahilan ng paghagis ko sa laptop ko. Nag-explain naman ako sa mga social media account ko na hindi ko sinasadya at nagsorry na ako sa bata. Pero bakit parang ayaw nila akong tigilan? Naiinis na sabi ko. Tuluyan ko nang ipinagsawalang bahala, Papa Dudut, ang mga sinabi ng matandang nakausap ko noon. Mas nangibabaw na kasi ang inis ko dahil sa video na kumakalat noon sa internet. Ganoon talaga kapag sikat, hindi nila tatantanan. Hayaan mo na lang yan at huwag mo nang pansinin. Makikita mo na may mga pasikat na video na naman sila na i-upload at pagpapiestahan. Malapit na yun, ang sabi ni Mickey bago binitbit ang bag niya. Sure ka ba na okay ka lang dito sa apartment na mag-isa ngayong gabi? Ayos lang ako, ang sabi ko naman kay Mickey. May pupuntahan kasi siyang reunion kaya kinabukasan na siya uuwi. O sige basta i-text mo ako kapag may kailangan ka ha, ang bilin pa niya. Patango na lamang ang tinugon ko sa kanya at nang tulungan na siyang makaalis kumuha ako ng salamin. May 3 malalaking tagyawat na naman kasi ang tumubo sa may pisngi ko. Hindi ko ugaling tumiris ng mga tagyawat pero iba kasi ang laki ng mga tagyawat ko ng mga oras na yon. Inisip ko na lang na malapit na siguro akong datna ng buwan ng dalaw ko. Kaya gano'n na lamang kalalaki ang mga tagyawat ko. Inalapit ko pa lalo ang mukha ko sa salamin bago sinimulang tirisin ng pinakamalaki sa mga taghiyawat. 1, 2, 3. Pulong ko kasunod ang pagtiris doon. Halos kumalat sa buong bilog na salamin ang malapot at dilaw na likido mula sa tiniris ko. Isusunod ko na sanang tirisin ang 2 pero medyo hindi pa hinog ang mga yon. Kaya naman nag-decide na lamang akong punasan ang mukha ko at lagyan ng gamot ang mga rashes ko sa braso at sa may binti. Nang matapos ako sa paglalagay ng mga gamot ay tumungo na ako sa kama para matulog ng maaga. Pinatay ko na rin ang ilaw at ipipikit na dapat ang mga mata ko nang bigla akong makarinig ng mga bulong. Ate, pahinging barya. Kaunting tulong lang sana para sa asawa ko. Muli akong biglang napabangon at napasiksik sa may sulok ng kama habang mahigpit na nakakapit sa kumot na bumabalot sa buong katawan ko. Kaagad kong binuksan ang ilaw bago inilibot ang paningin sa buong kwarto. Wala akong kahit na sino o anong nakita. Kung ano-ano na naman tong mga naririnig ko. Dahil sa gamot na pinapainom sa akin ni doktora. Bulong ko sa sarili ko. Babalik na sana akong muli sa pagtulog ko nang mapansin ko ang mga langaw na lumilipad. Napakunot noo pa ako ng may kung anong naamoy na malansang tila nabubulok na karne. Ano ba yun? Bulong ko pa dahil sa sobrang lakas ng amoy na parabang malapit lang sa pwesto ko ang pinagmumulan. Hanggang sa mapansin ko na kung saan dumadapo ang ilan sa mga lumilipad na langaw. Sa ibabaw ng kumot ko na tumatakip sa mga binti ko. Nagsisimula namang balutin ng kakaibang lamig ang katawan ko bago dahan-dahang inalis ang kumot mula sa ibabaw ko. Diyos ko! Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang buong binti ko pati na rin ang mga braso ko na puno na ng sariwang sugat na parang naaagnas na balat. Kaagad na dumapo ang mga langaw sa sariwa kong mga sugat na dumudugo pa. At pinagfiestahan yon kaya kaagad akong biglang napatayo. Naglakad ako palapit sa salamin bago napatitig sa 2 taghiyawat ko
na kanina lang ay medyo maliit pa ngunit ngayon ay tila hinog na. At hindi na kailangang pang tirisin dahil parang may kung anong lalabas anumang oras mula sa loob nito. Napatili na ako nang may uod na bigla na lang lumabas at tila malaking nana na nasa mukha ko. Sumambulat sa kaharap kong salamin ang malapot at dilaw na mga likido. Mula doon kahalo ang malapot na ring dugo. Ang mga uod ay saglit pang tila nagsasasayaw sa butas na mga tagyawat ko bago tuluyang lumabas at lumaglag sa kinakatayuan ko. Ate, pahinging barya? Pakiramdam ko ay bibigay na mga tuhod ko dahil sa panginginig lalo na nang makita ko ang lalaking may saklay sa may sulok ng kwarto. Hindi na ako maaaring magkamali. Siya talaga ang lalaking naitulak ko noon palabas ng jeep. Siya ang lalaking humihingi ng barya sa akin noon. No, hindi ka totoo. Hindi ka totoo. Iyak ko. Hindi na ako nagkatubiling isuot pa ang mga tsinelas ko at mabilis na ang lumabas ng kwarto ko. Ate, pahinging barya? Boses ng lalaki na tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Kaagad na sumalubong sa akin ang lalaking bigla na lamang sumulpot sa may sala ng apartment. Wala na itong saklay at paika-ika pang naglakad palapit sa akin. Tigilan mo na ako. Parang awa mo na. Naiiyak na sigaw ko bago binuksan ng pinto palabas ng apartment pero hindi yun bumukas. Lalo akong naiyak dahil sa hindi na ako makalabas. Gusto ko nang makalayo sa kanya, sa lalaking may hawak ng litrato ko. Gusto ko nang makalayo sa impyernong isinumpa niya sa akin. Naramdaman ko ang paika-ikang paglalakad ng lalaki palapit sa akin. Wala na akong maisip na ibang gawin noon dahil pakiramdam ko ay mamamatay na ako anumang oras. Kaya bigla na lamang akong napapikit at napaluhod habang malakas na umiiyak. Parang awa niyo na po. Nagsisisi na po ako. Nagsisisi na po ako sa nagawa ko sa inyo. Patawarin niyo na po ako. Parang awa niyo na po, Diyos ko. Diyos ko, parang awa niyo na po. Tulungan niyo na po ako. Tulungan niyo po ako na patawarin ang taong ito. Tulungan niyo po ako, Diyos ko. Nagsisisi na po talaga ako. Pinagsisisihan ko na po talaga ang lahat. Patawarin niyo na po ako. Ilang dasal at pag-iyak pa ang ginawa ko noon, Papa Dudut. Hanggang sa nawala na ang kakaibang ingay, pulong at lamig na nararamdaman ko. Uminto na ako sa ginagawa ko at dahan-dahan na inilibot sa paligid ang paningin ko. Wala na. Wala na ang lalaking may saklay. Muli akong naglakad papalapit sa salamin. Walang mga butas ang mukha ko. At wala ring mga uod na lumalabas mula doon. Doon ako lalong naiyak nang maramdaman ko na parang ligtas na ang buhay ko. Kinabukasan, Papa Dudut, ay nagpatulong ako kay Mickey para hanapin ulit ang lalaking may saklay. At nalaman naming noon na Mang Jun pala ang pangalan niya. Nalibot na namin ang buong bayan nang may makapagturo kung saan siya nakatira. Sa isang barong-barong na nasa ilalim pa ng tulay. Kaya lang, Papa Dudut, hindi namin siya nakita doon dahil tanging ang 3 anak na lamang niya at nanay niyang nakatira sa barong-barong na yon. Nalaman namin noon na naaksidente pala si Mang Jun at nahulog sa may hagdan ng overpass at nabagok ang ulo sa simento. Namatay siya ilang oras lamang ang nakalipas pagkatapos namin siyang makita at makilala sa may jeep.
Pinuntahan namin ni Mickey ang puntod kung saan siya nakalibing kasama ang asawa niya. Tinulungan daw ng munisipyo ang nanay ni Mang June na mailibing ito at naiyak na lamang ako habang muling humingi ng tawad dahil sa panghuhusga at panglalait na ginagawa ko sa kanya. Totoo naman pala kasi na kaya siya namamalimos ay para maipalibing ang asawa niya. Pero kung ano-ano pa ang inisip at sinabi ko sa kanya. Ipinagdasal ko rin Papa Dudut na sana kasunod ng pagpapatawad sa akin ni Mang June ay ang katahimikan ng kanyang kaluluwa. Isang linggo lang pagkalipas ng pangyayaring yon, Papa Dudut, nagsimula ng matuyo ang mga sugat sa mukha at katawan ko. Hindi ko alam kung nagkataon lang ba ang pangyayari na yon, pero isa lang ang sigurado ako. Malaki ang naging tulong ng pagdarasal ko sa Poong May Kapal para sa ikakatahimik ni Mang June at ng buhay ko. Ngayon ay halos 6 na taon na rin ang nakakalipas mula na mangyari ang lahat ng ito. Pero sariwa pa ang lahat sa alaala ko na para bang bangungot na biglang nagkatotoo. Gumaling na rin ang mga sugat ko pero nag-iwan yon ng malalim na peklat sa aking balat. Siguro ay para ipaalala din sa akin ang pangyayaring ito sa buhay ko. Isang peklat na palaging magpapaalala sa lahat ng pagkakataon na dapat ay maging mabuting tao tayo sa ating kapwa. Papa Dudut, salamat po sa pagbabasa nitong sulat ko. Hindi man ito kasing drama na mga sulat na palagi ninyong binabasa. Sigurado naman ako na malaking aral ang maiiwan nito sa mga nakapakinig ng aking kwento ngayong araw. Hanggang dito na lamang. Lubos na gumagalang, Yana. Ano man ang gawin natin sa ating kapwa, palagi nating dapat na isaalang-alang ang kanilang nararamdaman. Kung sila ba ay matutuwa o masasaktan ng dahil po sa atin. Dahil kung puro sakit lamang ang maidudulot natin sa kanila, mas mabuti pa na pag-isipan natin ang bawat hakbang na ating gagawin. Maraming salamat po sa ating sender na si Yana sa pagbabahagi niya ng kanyang sulat sa atin. Tama ka, malaking aral talaga ang naiwan nito sa ating mga tagapakinig. Aral sa buhay na dapat hindi tayo basta-basta humuhusga ng kapwa nating tao. Hindi porke gusgusin siyang tingnan ay sasabihan na kaagad natin na gumagamit siya ng ipinagbabawal na gamot. At hindi porke nanlilimos ay nag-iimbento na kaagad tayo ng kwento. Siguro tama ka sa part na hindi natin dapat na sinasanay ang mga tao na manlimos at hindi magbanat ng buto. Pero bago natin sila husgahan, pakinggan muna natin kahit sandali lang ang kwento ng kanilang buhay. Mga ka-online, hindi talaga natin maiiwasan ang mag-isip ng hindi maganda sa kapwa natin o ang mahusgahan po sila. Pero huwag naman sana nating diretsahang ipakita, iparinig at iparamdam yon sa kanila. Lahat naman kasi tayo ay may damdamin, kaya bago pa bumalik sa atin ang hindi magandang ginagawa natin sa iba, matuto tayong irespeto at igalang ang buhay ng ibang tao. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa
Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.